Mula pa noong isang linggo ay isa-isa nang nagdadatingan ang mga gray ship ng iba't ibang bansa dito sa Manila Bay. Una na dyan ang dalawang naval vessel ng Japan na sinundan ng USS America LHA-6 at pagkatapos itong LO2 ship naman ng Australia. Ang mga bansang ito ang nagpapakita ng malaking suporta sa ating bansang Pilipinas, lalo pat ngayon ay nagkakaroon ng matinding tensyon doon sa West Philippine Sea sa panggigipit ng mga China. Mga gray ship o mga armadong barko ng Philippine Navy ay pinag-iisipang gamitin ngayon mula sa Armed Forces of the Philippines para sa resupply mission doon sa BRP Sierra Madre. Kamakailan lamang ay hinarang ng China Coast Guard ang dalawang bangka ng Pilipinas na maghahatid ng mga supply doon sa Ayungin Shoal. Walang mga armas at gawa sa kahoy ang dalawang bangka ng Pilipinas na nagsusupply doon. Mula naman sa International Studies Professor Renato De Castro ay napapanahon na ang paggamit ng gray ship ng bansa para sa mga resupply mission. Pagpapahayag din ito ng malayang paglalayag ng mga Philippine Navy sa West Philippine Sea. Mula naman kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na bigyan ng facelift ang barkong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal bilang bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay ng mga sundalo na nagpoprotekta sa teritoryo ng bansa sa gitna ng pananalakay ng China sa West Philippine Sea. Iminungkahi din niya ang paggamit ng mga gray ship upang maghatid ng mga mahalagang kargamento sa Ayungin Shoal. Samantala, itinaas ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang kahalagahan ng komprehensibong interagency coordination sa paggigiit at pag-secure ng soberanya at karapatan ng Pilipinas sa mga maritime zone nito. Mula naman sa United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ang bakal na pangako ng Washington sa pakikipag-alyansa nito sa Maynila. Habang ipinagdiriwang ng dalawang bansa ang ika-72 anibersaryo ng paglagda ng Mutual Defense Treaty. Ang Estados Unidos ay naninindigan sa ating matatag na pangako sa ating alyansa at pakikipagtulungan sa Pilipinas upang humarap tayo sa mga bago at patuloy na pagsubok. Kinundina naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin III noong Agosto 9 ang paggamit ng China Coast Guard ng mga water canyon at iba pang mapanganib na maniobra sa South China Sea na naglalagay sa kaligtasan ng mga sasakyang pandagat at tripulante ng Pilipinas sa panganib. Binanggit ni Chief General Browner na kailangang panatilihin, suportahan at patibayin ang presensya ng militar ng Pilipinas sa mainit na pinag-aagawang dagat. Muli niyang pinagtibay na ang 1951 MDT sa pagitan ng Washington at Manila ay extend sa mga pampublikong sasakyang panghimpapawid sandatahang lakas ng Pilipinas upang isama ang mga Coast Guard nito sa Pasipiko at sa South China Sea. Gayunpaman, tumanggi si General Browner na magbigay ng mga detalye ng timeline maliban na ang AFP ay may tungkuling gampanan ang mandato nito na tiyakin ang kapakanan ng mga sundalo. Dagdag pa ni General Browner na tayong lahat ay may karapatan na gampanan ang ating resupply mission. Mayroon din tayong lahat ng karapatan na protektahan ang ating EEZ at mayroon din tayong karapatan na tiyaking ligtas ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sinabi pa ni General Browner na magkukomisyon sila ng mga sibilyang bangka upang magdala ng iba't ibang materyales, ngunit ang dalas ng paglalakbay ay nananatiling hindi tiyak. At ang pinakamagandang gawin ay ang paggamit ng mga bangkang sibilyan upang maiwasan ang provocation, ang parehong taktika na ginamit sa resupply mission na matagumpay na nagawa noong nakaraang linggo.